destabilization kasi nandun yung pangalan po ni General Pocus, which is the lead leader of the group. And ang possible financial po daw ay yung tatlong pangalan po ni VP Sara and Kong Paulong Duterte and the former Governor Chavez Singson. And comment po. Yung list po ng destabilization, nandun po yung pangalan ni General Pocus. So, ang sabi po niya ay yung possible financial po is VP Sara Duterte, Paulong Duterte, and Governor Chavez Singson. Any comment po from the group? Thank you. That is according po. Hindi naman natin ma-establish yung po, wala naman siyang sinabing basihan, speculation. So, mahirap pong sagutin ng diretsohan. Basta ang masasabi lamang namin sa inyo, General Pocus bilang namumuno sa amin sa UPI at kami sa UPI, hindi po manggagaling sa amin yung panawagan na magkagulo. Gusto po namin ang tahimik. Palagi po ang sinasabi lamang namin, katulad ngayon ako'y nananawagan. Dalawa po pinananawagan ko. Nananawagan ako dun sa mga may kinalaman, may nalalaman dito sa malawakang pagnanakaw na ito. Kontakin niyo po kami, magtulungan tayo. Makakatulong kami sa inyo, sigurado ko yan sa inyo. Pangalawa, yung mga galit, yung mga may pakialam, yung mga gustong ipahiwatig sa ating, sa mga magnanakaw na kayo ay galit. 3 araw naman po yun, mamili kayo kahit isang araw lamang, ipahiwatig ninyo, ipakita ninyo ang pagtutol. Sapagkat sabi ko nga po kanina, ang mga masamang taong yan, hindi yan maminibabaw, hindi yan magwawagi dahil lamang sa kanilang kabuktutan. Magwawagi sila dahil tayo, mga mamamayang Pilipino, ay walang gagawin, natahimik at manunood lamang. Kailangan po madama nila na tayo ang ating pagtutol na hindi natin sila gusto. Padama po ninyo, be there, be present, be one of us. 3 araw po yun, 16, 17, 18. Thank you, General. May isang question pa po tayo, sir? Abot na mic. Yung mga gusto pa mag-question para ma-wrap up natin. Inambilin yung question para malaman sino talaga. Good morning po. I'm from Provincial Base Freelance Media. Tanong ko lang po, root of all greediness is itong political dynasty na walang katapusan. So, paano ba ninyo, panahon na ba na wakasan na natin ang political dynasty? Dahil sa lapis na pang-abuso sa gobyerno na walang katapusan. Salamat po. 38 years ago, pinag-usapan po yung political dynasty ng ating Constitutional Commission. Yung 1986 Constitutional Commission tackled precisely the issue of political dynasty. At dahil po sa pagtalakay nila sa political dynasty, kaya nagkaroon tayo ng term limit na 3. Kaya nagkaroon ng 3 years limit. Yung 3 term lang at pagkatapos hindi ka na pwedeng tumakbo is precisely because we want to prevent yung pananatili sa pwesto ng mga political families. Ang intention is para mapagbigyan yung iba na mayroon ding puso at pagmamahal sa ating bayan ng pagkakataon para sila ay makapaglingkod din. Kaya yung ating provision sa ating saligang batas, ang sinasabi, it is our policy, state policy, general principle and state policy, sinasabi natin, bawal. Ipinagbabawal natin ang political dynasty at ang purpose ng pagbabawal is so that mapagbigyan, magkaroon ng equal opportunity for public service yung mga ibang tao, hindi yung tayo lamang. At pinag-usapan nila yung kasamaan na maidudulot ng political dynasty dahil sinasabi nila, pag may political dynasty, that is the root of corruption. Which we now see, which is true. 80% ng ating Kongreso, political dynasty. Karamihan ng ating mga politiko,
political dynasty. Ang problema po sa ating mga mamamayan, sa ating mga butante, sabi tayo ng sabi ng hirap, ng ganito, ng ganon, pero binuboto pa rin natin pare-parehas na tao pagdating ng eleksyon. So yung political dynasty po, nilalabanan po namin yan. Nilalabanan ko po yan individually. Kung kilala po ninyo, alam po ninyo, ako yung nag-file ng petition to disqualify yung mga Tulfo before the election. Ano po? Na-dismiss ang technicality sa COMELEC. Use your imagination. Wala daw kasi akong in-attach na copy ng certificate of candidacy. Sabi ko, hindi ako nag-attach kasi yung original nasa inyo. Sabi niya, kasi kung nag-attach ka, di dapat yung mga allegations mo dito, mabe-verify namin. O di mabe-verify nyo nasa inyo yung original. Hindi ba? Anyway, so, pasalamat din ako kay Chairman Garcia because to me, he gave me time para ma-elevate ko sa Supreme Court. Nasa Supreme Court po ngayon yung petition. And hopefully, ang sinasabi ko po doon, totoo kung kailangan natin ng enabling law. Kaya nga po binanggit ko yung 38 years kasi magmula nung ipinataw ng ating mga mamamayan, natin lahat, magmula nung sinabi natin, kasi we ratified the Constitution in 1987, kaya meron tayong 1987 Constitution, we ratified. And therefore, ipinag-utos natin sa ating Kongreso na kayo ay bumalangkas ng batas laban sa political dynasty, and they have not done this for 38 years. Kaya kung sa aking petition, sabi ko, disqualify ng mga Tulfo, I singled them out because sabi ko, sila yung perfect example ng political dynasty because there is too much concentration of political power in one family. Isipin nyo nung kumakandidato sila, 5 yung kumakandidatong Tulfo sa Senado at sa Kamara. Di ko nandun pa si Rafi, 6 sila. That is too much concentration of political power. Sabi ko, Your Honor, may ginagahasa sa harapan mo, hindi mo pwedeng pigilin kasi walang batas na nagsasabing bawal na pinagbabawal yung pagkagahasa. Hindi naman ganon. So sabi ko, because it is obvious, because it is so bold, it is so blatant, pwede na sigurong makialam ang Korte Suprema para mapanimulan yung pagbabawal ng political dynasty that will provide a spark, sabi ko. It might, pag sinimulan nyo, sinabi nyo, nga, bawal yan, kasi nandun naman sa deliberation ng 1986 Constitutional Commission na ang bawal ay yung kamag-anak ng incumbent within the 3rd civil degree of consanguinity or affinity. Anak, tatay, kapatid, bawal asawa. Yan. Of an incumbent. Yun yung malinaw na deliberation. Ito, going by that intention, because that is the intention, the intent and spirit of the Constitutional Commission, pwede nang i-adapt ng Supreme Court at sabihin, oo nga, yung ganitong klase, bawal. Pero yung halimbawa, political dynasty, mayor, vice mayor, konsehal, governor, medyo kailangan mo pang i-define talaga yan. Pero mayroong mga obvious. Pag obvious na, huwag naman magmukha tayong ilang bilyon na ba tayo? 1 bilyon mahigit. Mayroon ba tayo 1 bilyon? 1 million? Sige, ha? Okay, we are 110 million idiots. Because yung obvious, kailangan pa natin ipa-define. Huwag naman po ganun. Andyan na it's like smack our face. Let's stop it. Yun po. So yung political dynasty, we are saying, if that is your question, is one of the root cause of this corruption. Nung araw pa po ito, actually, nung araw pa yung buhay natin ngayon, take note, we have all been living in an atmosphere, in a regime of corruption. Kung ano man tayo ngayon, product ito ng corruption. Tawag ko dyan, chronic and acute corruption. Nung araw pa yan. Nung araw pa substandard lang sila eh. Maliit na bakal, kulang yung graba, yung mga ganon, no? So, but because hindi na-check, walang na-check, now, they just steal the money. Wala na. Doon sa amin, sa distrito yung mga nag-iimbestiga, dali nyo naman sa Ilocos.
Pakita niyo yung good faith nyo, doon yung simulan, sa Ilocos, sa Samar Leyte, sa Bicol, sa Quezon City, sa District 2. Yan. Para ano, di ba? So, yun po. Yun yung aking tugon. Did I answer your question about political dynasty? I think so, sir. Ayan. So, medyo kapos na po tayo sa oras, sir. So, I think meron final message sa atin mula kay Ms. Cathy Dinan. Magandang, again, maraming